Sa buhay natin, sobrang importante ng skills. Sa school, tinuruan tayong magbasa, magsulat at magbilang. Mga basic skills na magagamit sa ating buhay at maging sa trabaho. Pero, may 10 skills na hindi madalas ituro sa school na kapag natutunan mo, pwede kang magkaroon ng panghabang buhay na income. Hindi man madali lahat, pero ang impact nito pang matagalan. Number 1, the ability to learn. Ito ang isa sa pinaka-importanting skill, ang kakayahan mong matuto. Ang taong marunong matuto, hindi natatakot sa bago. Dapat marunong ka mag-adjust at mag-adapt sa pagbabago ng mundo, sa bagong trabaho, teknolohiya, o kahit bagong trend sa negosyo. Sabi nga sa quote, "The key to success is dedication to lifelong learning." Dahil ang tunay na edukasyon, hindi natatapos sa school. Continuous yan habang nabubuhay ka. Kaya ugaling mag-research, manood ng videos, magbasa ng libro, at matuto kahit walang nagtuturo. Maging self-learner. Dahil ang taong marunong matuto, hindi nauubusan ng diskarte at hindi rin nauubusan ng pagkakakitaan. Number 2, communication skills. Malaki ang epekto ng communication skills sa income mo at sa buhay mo. Hindi lang to tungkol sa galing magsalita, kundi kung paano ka naiintindihan ng iba. Kasi araw-araw, nagko-communicate tayo sa boss, sa kliyente, sa pamilya, o kahit sa simpleng chat lang. Kapag malinaw kang magsalita at marunong makinig, mas madali kang pagkakatiwalaan. At pag may tiwala, mas maraming opportunities at kita na dumarating, whether trabaho o sa negosyo. Kung hindi naman sa harapan na pag-uusap, i-practice mo rin yung pagsusulat at storytelling. Kapag marunong ka magkwento, kaya mong ipresenta ang sarili mo, produkto mo, o ideas mo nang may impact para sa iba. Sa panahon ngayon, yung marunong makipag-communicate ng maayos, siyang mas napapansin at mas binabayaran. Number 3, selling skills. Alam mo ba mahirap maghirap ang taong marunong magbenta? Parte ng buhay natin ang sales. Hindi mo lang siguro napapansin. Kapag nag-apply ka ng trabaho, binibenta mo ang skills mo para matanggap ka sa kumpanya. Kapag nakikipagrelasyon ka, binibenta mo rin ang sarili mong value para mapatunayan mong ikaw ang karapat-dapat na partner. Lahat ng yan, in a way, parte ng sales. Sa business, ganun din. Kahit gaano kaganda ang produkto mo, kung hindi mo kayang ipaliwanag at ibenta kung bakit ito worth it bilhin, walang bibili niyan. Pero kapag magaling kang magbenta, kaya mong kumita kahit wala pa ang produkto mo ngayon. Minsan, idea pa nga lang, may naniniwala na. Sabi nga sa quote, "If you want more income, learn to sell." Dahil ang taong marunong magbenta, hindi nauubusan ng kita. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, decision-making skills. Araw-araw, may mga sitwasyong kailangan mong pumili. It's either magde-decide kang kumilos o hindi. Kapag sanay ka sa decision-making, mas mabilis kang kumilos kahit mahirap at risky. Kadalasan, nauubos ang oras mo sa analysis paralysis. Ang daming iniisip, kaya wala kang nagagawa. Pero kung marunong kang mag-breakdown ng malalaking desisyon sa maliliit na hakbang, hindi ka na ma-overwhelm. At kapag nagkamali ka sa desisyon mo, dapat natututo ka at nakakapag-pivot agad sa panibago. Kailangan mong tanggapin na hindi mo malalaman ang magiging resulta ng bawat desisyon mo. Pero kung hindi ka magde-decide at kikilos, lalong walang mangyayari. Ang mas importante ay handa kang mag-decide at kumilos kahit hindi ka sigurado. Dahil ang taong marunong magdesisyon, mas mabilis umaksyon. At ang taong mabilis umaksyon, mas mabilis umangat. Number 5, discipline and consistency. Alam mo ba kung bakit karamihan hindi umaabot sa goals nila? Kahit matalino, may talento, at may plano. Kasi walang disiplina. Aminin natin, lahat tayo tinatamad, nawawalan ng gana,
O minsan, wala sa mood. Tao lang tayo. Pero kung may abilidad kang maging disiplinado, kikilos ka pa rin kahit sa kabila ng lahat. Yung iba naghihintay pa ng motivation, pero ang disiplinadong tao gumagalaw kahit wala nito. Kapag nagawa mong mag-show up araw-araw, kahit malilit lang ang progress mo, ikaw pa rin ang panalo sa dulo. Parang pag-workout lang yan sa gym or pagbuo ng simpleng negosyo. In reality, lamang pa rin talaga ang taong consistent at may disiplina. Hindi kailangan maging perfect, kailangan lang tuloy-tuloy. Kapag kaya mong kumilos kahit ayaw mo, doon mo mararanasan kung paano talaga lalago ang buhay mo. Pero minsan, kahit disiplinado ka na, may isa pang skill na talagang hinahanap kahit saan. Number 6, problem-solving skills. Alam mo ba kung bakit malaki ang kita ng ilang tao kahit hindi sila ang pinaka-boss? Kasi marunong silang mag-solve ng problema. May mga posisyon sa kumpanya na akala mo simple lang, advisor o consultant. Pero ang dahilan kung bakit mataas ang bayad sa kanila ay dahil kaya nilang ayusin ang mga bagay na hindi kayang ayusin ng iba. Ganun din sa mga problema sa bahay. Kapag barado ang lababo o sira ang aircon, babayaran mo agad ang marunong gumawa kasi ayaw mong ikaw ang mahirapan. Yung kakayahang mag-solve ng problema, malit man o malaki, yan ang dahilan kung bakit laging may income ang isang tao. Dahil habang tumataas ang kakayahan mong mag-solve ng mas malalaking problema, tumataas din ang value mo at pati na rin ang kinikita mo. Number 7, networking skills. Ito ang skill na underrated din dahil sa panahon ngayon, dapat kaya mo rin makipag-connect at makabuo ng relasyon sa iba't ibang tao. Kasi minsan, para maging successful ka sa buhay, hindi na lang about what you know, kundi who you know. Maraming nagtatagumpay hindi dahil sila ang pinakamagaling, kundi dahil marunong silang makihalubilo at makisama sa iba. Kaya yung ibang tao, umattend pa rin ng seminars o events kahit alaman nila yung topic. Hindi dahil kailangan nila ng lesson na yun, kundi dahil gusto nilang makilala ang mga tao na makakatulong sa negosyo o sa karir nila. Dahil bawat taong makikilala mo, pwedeng maging tulay sa susunod mong opportunity. Sa totoo lang, ang connection parang puhunan din. Kapag marunong ka makisama, bumabalik yan sa'yo sa tamang panahon. Pwedeng sa pamamagitan ng pinansyal, sa bagong opportunity, at minsan sa bagong direksyon ng buhay mo. Number 8, leadership skills. Alam mo ba kung bakit mataas ang kita ng mga team leader, manager o CEO? Hindi lang dahil mataas ang posisyon nila, kundi dahil kaya nilang mag-lead ng mga tao. Ang tunay na leader, hindi lang puro utos, marunong makinig, gumabay, at magbigay ng direksyon lalo na kapag nagkakagulo. Siya yung tipo ng tao na kahit wala ang boss, gumagana pa rin ang team. Kaya mahirap palitan ng mga taong may leadership skill. Yung mga bossy lang, madaling palitan yan. Pero yung leader na marunong mag-inspire at maging role model, yun ang pinangahawakan ng mga kumpanya at mga tao. Hindi lang dagdag kita ang balik nito sa'yo, kundi tiwala, respeto, at tunay na growth sa buhay. Number 9, financial management skills. Itong skill na minsan hindi pinapansin, pero itong dahilan kung bakit ang iba umaasenso sa buhay. Ang iniisip ng iba, ang financial management ay para lang sa mayaman. Pero para ito sa kahit sino na marunong humawak ng pera. Kapag marunong ka mag-track ng gastos, mag-ipon, mag-budget, i-handle ang utang mo at palaguin ang pera mo, mas magkakaroon ka ng kontrol sa direksyon ng buhay mo. Hindi ito tungkol sa laki ng kinikita, kundi kung gaano ka kagaling sa personal finance mo kahit maliit pa ang pera mo. Kahit back to zero ka, wala mo kung paano i-manage ang pera, kaya mong makabangon ulit. Ang pera pwedeng mawala, pero ang disiplina sa paghawak nito, yan ang totoong yaman ng panghabang buhay. Pero minsan, kahit marunong ka ng humawak ng pera, kung hindi ka marunong mag-isip ng bago,
posibleng maiiwanan ka pa rin. Kaya sa huli, pag-usapan natin ang skill na kayang magbigay ng endless opportunity. Number 10, creative thinking and idea generation. Alam mo ba na maraming negosyong malalaki ngayon ang nagsimula lang sa isang simpleng idea? Yan ang power ng creative thinking. Yung kakayahan mong mag-improvise at gumawa ng bagong solusyon sa mga problema ng tao. Hindi mo kailangang maging sobrang talino o techie. Kailangan mo lang maging creative. Parang yung pagbebenta ng tuyo na ngayon ginawahan ng gourmet. Nakagarapon, maganda yung presentation, kaya maganda rin yung bentahan. O kaya yung mga simpleng car wash na ngayon nilalagyan na ng cafe o snack bar sa gilid. Itong mga to, hindi naman necessarily new thing, pero innovation at improvements lang sa luma. Ganon din si Steve Jobs. Hindi man siyang pinaka-technical at pinaka-matalino sa Apple, pero creative siya. Magaling siya mag-isip ng ideas at products na may value sa marketplace na willing bilhin ng ibang tao. Kaya pag marunong ka mag-isip creatively, malaki ang chance na kaya mo ring gumawa ng sariling opportunity at paraan para kumita. Ang tanong, ilan dito ang mga skills na meron ka ngayon? At ano naman ang gusto mong matutunan? Comment down below. At kung gusto mo pang malaman ng mga simpleng habits para mas mapalago ang ipon at maiwasan ng unnecessary na gastos, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.